Pagod na talaga ako sa kakatrabaho. Tapos wala namang pinupuntahan. Paano naman kasi ang liit lang ng sahod mo? Tapos sa luho mong makeup mo lang napupunta. Siyempre naman, puhunan kong mukha ko. Kailangan kong maging maganda dahil sales lady ang trabaho ko. Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Sinubukan ko na yan. Puro sagot sa akin, tatawagan na lang ako. Magugunaw na lang nga ang mundo, hindi pa nila ako tinatawagan. Huwag ka kasing mainip. Subukan mo pa rin mag-apply sa iba. Dapat siguro naghahanap ka na rin ng trabaho, no? Naghahanap naman talaga ako eh. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring trabaho. Kaya hindi kita maiharap kay tatay eh. Bakit? Sinabi ko bang gusto kong makaharap ang tatay mo? Ibig bang sabihin yan, hindi ka seryoso sa akin? Seryoso? Sinabi ko bang hindi? Eh bakit ayaw mong makaharap ang tatay ko? Sabi mo nga wala pa akong trabaho. Paano ako haharap sa kanya? Kaya nga, bilisan mo nang maghanap. Oo na, nagpapatulong na rin ako sa mga tropa. Asahan ko yan ah. Gusto ko na rin kasing magsama na tayo. Pero kailangan may trabaho ka para walang masabi si Itay at ang mga kapatid ko. Pwede naman kasi tayong magsama. May trabaho ka naman. Ayoko nga no. Hindi ko pinangarap na mag-asawa tapos akong bubuhay. Joke lang naman ang sinabi ko. Di ka na mabiro. Halika nga dito. Kung gusto mong umangat sa buhay, magsikap ka at paghirapan mo ang sarili mong tagumpay. Huwag pag-interesan ng pinaghirapan ng kapatid. Dahil sa huli, ang karma ang hahabol at maniningil. Hello, Miss Gwen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jean, dating OFW. Dalaga pa rin sa edad na 25. Pangalawa po ako sa 4 na magkakapatid. Tubong Tarlac pero dito na sa Maynila nakatira kasama ang tatay ko at 2 kapatid. Maaga po kami naulila sa ina kaya kami ng ate ko ang tumayong nanay sa mga nakababata naming kapatid noon. Ang ibabahagi ko po ay ang kwento namin ng kapatid ko at ng pamilya namin. Tay, nandito na po ako. Oh, maaga ka yata ngayon. Hindi na tuloy kita nasundo sa may labasan. Maaga po talaga akong pinauwi ni Auntie Remy ngayon. May lakad po kasi siya at bukas pa ng gabi ang balik niya. Ganun ba? Ready sa Lunes ka na babalik sa bahay niya? Ganun na nga po. Nasaan si Lorenzo at Ryan? Malamang nasa computer shop na naman ang mga yun. Humingi sa akin ng pera eh. Kayo talaga, Tay. Sinasanay niyo yung dalawa. Baka mamaya ma-addict na sila sa kaka-computer. Kapag wala namang pasok tsaka sila pumupunta doon, naglilibang lang naman ang mga yun. Mabuti na lang magagaling sila sa klase nila. Dahil hindi pwedeng tatambay sila doon kung hindi. Oo nga. Kaya nga hindi ko rin sila hinihigpitan. Si Ate Sandy nga po pala. Hindi pa siya umuwi. Dapat kasi hindi na lang umupa ng kwarto si Ate Sandy. Malapit lang naman ang trabaho niya Kaya ng uwian. Gusto daw niya kasing matutong mamuhay na mag-isa. Nagbibigay po ba siya ng panggastos dito? Paminsan-minsan kapag nakakaalala siyang magbigay. Parang nagtrabaho lang siya para mabili niya ang mga luho na pinapangarap niya. Hayaan mo na. Hindi naman niya obligasyon ng tumulong sa akin mabuti nga may trabaho pa rin ako. Basta ako, Tay. Kayo ang prioridad ko. Kaya ako nagtatrabaho para matulungan kayo ng mga kapatid ko. Talaga ba magtrabaho na lang ang gusto mong gawin? Ayaw mo nang bumalik sa pag-aaral? Ayoko na pong bumalik sa pag-aaral, Tay. Mas masaya na ako na kumita ng pera. Nangihinayang lang kasi ako Huwag po kayong manghinayangan. Ito naman ang gusto ko Sige na nga. Kung saan ka masay, susuportahan na lang kita. Kayong magkakapatid. Salamat, Tay. Hindi ako kasing talino ni Ate Sandy nung nag-aaral pa kami. Madalas akong kulelat noon sa klase. 20 anyos na ako nung makatapos ako ng grade 12. Dahil nga 2 beses akong bumalik sa junior high school.
Kaya nung makatapos ako, mas pinili ko na lang na magtrabaho. Kahit mahina ang ulo ko, wala namang tatalo sa diskarte ko pagdating sa pagkita ng pera. Jean! Uy, ate! Kahapon pa ako rito. Ah, ganun ba? Kailan ang balik mo kina Auntie Remy? Bukas pa naman ang hapon. Tagal din ang day off mo ah. Buti pinayagan ka. Wala kasi siya sa bahay eh. Bukas pa ng hapon ang balik. Ah, kaya. Ah, Jean, may extra ka ba dyan? Ekstrang pera ba? Oo, hihiram sana ako sa'yo. Pasensya na ate ah. Hinati-hati ko na kay tatay at sa dalawa nating kapatid eh. Ganun ba? Sayang pala, dapat kahapon pa ako umuwi dito. May trabaho ka naman ah. Hindi ka na naman nagbibigay dito. Bakit kinukulang ka pa? Nagbibigay naman ako dito ah. Tsaka alam mo naman na maliit lang ang sahod ko at may binabayaran akong kwarto, no? Ikaw naman kasi ate. Bakit ka pa umupa? Malapit lang naman ang bahay natin sa mall na pinapasukan mo. Gusto ko kasing matuto sa buhay eh. Masama ba yun? Hindi naman. Kaya lang lagi ka nalang gipit. Tapos, hindi ka pa nakakatulong dito sa bahay. Anong hindi ka dyan? Nagbibigay nga ako kay tatay. Paminsan-minsan lang naman. Madalas ikaw pa ang humihingi sa kanya ng pere. Magpasalamat nga sila na nakakapag-abot ako kahit papaano sa kanila. Kung tutuusin naman, hindi natin sila obligasyon. Ang may ganyang katwiran, madalas walang malasakit at pagmamahal sa pamilya. Os talaga? Sino may sabi, ikaw? Isa na ako dun. Kasi mahal ko ang pamilya ko. Drama naman. Alam mo, wala akong pakialam kung madrama ako sa paningin mo. Pero sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Oo na. Ganito lang kami ni Ate Sandy magbangayan pero maya-maya lang bati na kami. Pagkatapos nga ng isang oras, nagtatawanan na naman kaming dalawa. Naiiling na lang siya na dumiretso na sa kusina namin. Maya-maya sumunod naman ako sa kanya dahil may dala siyang ulam. Siguradong isda yun na lilinisin. Ako na lang po ang maglilinis niyan, tay. Pahinga na muna kayo. Salamat, Iha. Dapat nga ikaw ang nagpapahinga eh. Hindi yung hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ka pa rin. Ayos lang po, tay. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Siya nga pala, wala ka bang balak na maghanap ng ibang trabaho? Hindi ko naman minamaliit ang pagiging kasambahay mo ha, kaya ako nasabi. May plano naman po. Pero sa ngayon mas gusto kong kay Auntie Remy muna magtrabaho. Mabuti nakasundo mo ang auntie mo. May kasungitan kasi siya at strikta sa lahat ng bagay. Oo nga po Pero kapag sinunod naman ang lahat ng gusto niya, nabait naman po siya. Bukod tanging ikaw lang ang nakasundo niya. Bilib na talaga ako sa iyo, anak. Dalawa na po kayong bilib sa akin. Sino pa yung isa? Si Ate Sandy po. Magaling ka kasi makisama kahit noon pa. Nakuha mo ang ganyang ugali sa nanay mo. Nakakamiss ang inay. Sinabi mo pa. Tuwing nakikita nga kita, naaalala ko siya. Sa inyong magkakapatid kasi, bukod sa ugali, kamukha mo rin siya. Hala, si tatay naiiyak na. Hindi napuwing lang ako. Palusot pa talaga kayo Diyan ka na nga. Ikaw na rin ang magsaing ha. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Sige po, ako na pong bahalang mag-isip kung anong luto nito. Nagpahinga na po kayo. Alam kong palusot lang ni Itay na magpapahinga siya. Sigurado akong tititigan na naman niya ang malaking litrato ni Inay at sa kanya kakausapin. Mula kasi nang mamatay si Inay, madalas ko na siyang mahuli na ganun ang ginagawa. Bata pa naman ang tatay ko at pwede pa siyang mag-asawa. Pero pinili niyang gampanan na lang ang tungkulin sa aming magkakapatid. Jean, wala ka bang pangarap? Meron naman. Ano? Pangarap ko na makapagtrabaho sa ibang bansa. Wala ka namang tinapos, DH lang ang bagsak mo. Alam ko naman yun. Ibig sabihin balak mo ngang mag-DH? Oo, basta makapagtrabaho sa ibang bansa.
Iba ka talaga, sis. Ang lakas ng loob mo. Parang hindi mo nababalitaan yung mga nangyayari sa mga OFW sa ibang bansa. Alam ko naman yan. Pero ayokong isipin ang masamang karanasan nila. Mas gusto kong isipin na mas suswertehin ako kaysa sa kanila. Mukhang sigurado ka na talaga sa plano mo, ah. May passport ka na ba? Wala pa nga eh. Nag-iipon pa ako para maayos ko na yung mga kailangan ko. Good luck sa plano mo, ha? Kapag nandun ka na, huwag mo kaming kalilimutan. Oo naman, kahit hindi mo sabihin. Sino nga palang nagbigay sa'yo ng idea na mag-abroad? E di itong kahirapan natin. Wow, ha? Akala mo naman isang kahig isang tuka tayo. Alangan naman na hintayin ko pang mangyari yun. Sa bagay nga, bilisan mo ang pag-aayos ha para makaalis ka na. Pahiramin mo ako ng pera. Bukas na bukas din eh, kukuha na ako ng passport. Ano ka? Wala pa nga akong sahod eh. Nagmamadali ka eh. O sige na, huwag ka nang magmadali. Mag-ipon ka na muna. Huwag mo muna palang babanggitin kay tatay ah. Bakit ayaw mong ipaalam? Baka kasi kontrahin niya eh. Oo nga, tsaka hindi ka talaga niya papayagan. Kahit sa dalawa nating kapatid, huwag mo munang sasabihin. Baka madulas kasi sila kay tatay eh. Matagal ko nang iniisip na mag-apply sa abroad. Yung kaklase ko kasi dati nasa Kuwait na. Okay naman daw ang mga amo niya. Hindi naman daw malulupit lahat. Lalo tuloy akong ginanahan sa pag-iipon. Hanggat maaari kasi gusto kong sariling pera ang gagastusin ko para kung sakaling makaalis man ako, wala akong maiiwang utang. Balak ng kapatid mong pumunta sa abroad. Ang lakas naman ng loob niya. Oo nga eh, bilib na ako sa kapatid kong yun. May agency na ba siya? Hindi ko alam. Sigurado wala pa. Wala pa siyang hawak na passport eh. Sana nga swertihin siya. Dahil kung hindi, baka pantay na ang paa niyang iuwi dito sa atin. Nanakot ka pa eh. Wala naman dito ang kapatid ko. Di sabihin mo sa kanya. Sinabihan ko na siya. Alam naman daw niya yung mga nangyayari sa mga Pinay dun. Sa bagay, sa Middle East lang naman ang delikado eh. Saan bang bansa siya pupunta? Saan pa ba? Wala naman siyang tinapos eh. Ay nako, dapat lahat na santo tawagin na niya para makahanap siya ng mabait na amo. Magtitiwala na lang ako sa kanya. Kapag naging okay naman siya sa ibang bansa, maaambunan naman ako eh. Sigurado yan. Hindi naman madamot ang kapatid mo eh. Parang mas excited pa tuloy ako na makaalis siya. Bakit hindi mo kaya siya pautangin para makapag-asikaso na? Kita mo nga na kulang yung sinasahod ko tapos ipapautang ko pa. Relax, huwag ka magalit. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, pinapainit mo na naman yung ulo ko eh. Bahala ka na nga dyan. Huwag mo akong tawagan para papuntahin dito ha. Maliban kay Ate Sandy, binanggit ko rin kay Auntie Remy ang plano ko. Sa itsura pa lang ng mukha niya, alam kong hindi siya sang-ayon. Lalo na nang malaman niyang sa Kuwait ko gusto pumunta. Mariin niya talagang tinutulan ng plano ko. Sa Maynila na lang daw ako pumunta kaysa sa bansang yun. Hindi ko lang inaasahan na sasabihin niya yung kay Itay para lang mapigilan ako sa plano ko. Ay, si Andy talaga. Akala ko pa naman kakampi ko siya. Sumbungera din pala. Kakampi mo naman siya pero hindi sa plano mong ito. Tay, kaya ko lang naman gustong mag-abroad. Para din sa pamilya natin. Ang sabi ko sa'yo dati, maghanap ka ng ibang trabaho, hindi mag-abroad. Sayang din po kasi. Habang bata pa sana ako, para makaipon agad. Hindi mo man lang naisip na wala na nga ang nanay mo. Pati ikaw, gusto mo na rin yatang sumunod sa kanya. Tay, sa ibang bansa lang po ako pupunta at hindi sa langit. Pero kapag napunta ka sa malupit na amo, siguradong susunod ka na talaga sa nanay mo. Grabe kayo. Dapat maging positibo naman kayo. Dahil pati si Auntie Remy puro masama ang naiisip na mangyayari sa akin dun. Huwag mo nang ituloy ang plano mong yan, ha? Hindi kita papayagan kahit anong mangyari. Kahit po pwede nating ikayaman ang pag-abroad ko. Kahit na. Basta ayoko yung plano mo. Kapag pinagpilitan mo, itatakwil kita.
Grabe naman kayo, Tay. Itatakwil na agad. Hindi ako nagbibiro, anak. Oo na po. Mabuti na rin yung nagkakaintindihan tayo. Kahit tutol si Itay, buo pa rin ang loob ko na ituloy ang plano. Alam ko namang hanggang salita lang si Itay. Hindi naman talaga niya ako itatakwil. Hinayaan ko na lang siya na maniwala na wala na akong planong mag-abroad. Kahit kay Auntie Remy, hindi na rin ako nagsabi tungkol sa mga plano ko. Kay Ate Sandy lang ako nagsasabi. Suportado naman niya ako sa lahat. Ituloy mo lang yan. Huwag mo silang intindihin, lalo na ang Itay. Kapag nandun ka na, magbabago rin ang opinyon nila. Salamat, ate, ah. Mabuti ka pa. Naiintindihan ako. Alam ko naman kasi na para din sa pamilya natin ang plano mo. Siya nga pala, baka wala kang perang panggastos ha. May alam akong pwedeng utangan. Huwag na. Hanggat maaari kasi ayokong mangutang. Kaya nag-iipon ako eh. O sige, ikaw ang bahala. Basta magsabi ka lang kung nagbago ang isip mo. Maliit lang naman magpatubo yun. Tingin ko naman eh, sapat na ang perang nasa akin. Talagang pinaghandaan mo ha? Oo, kasi ayokong mga abala pa ako ng ibang tao. Basta kapag aalis ka na, kami nang bahala ni Jimmy ang umarkila ng sasakyan na maghahatid sa'yo. Sinong Jimmy? Boyfriend ko. Iyon ba yung anak ni Mang Hill? Oo, kilala mo pala ang tatay niya. Silang mag-ama ang kilala ko. Bakit naman sa dami ng lalaki na pwede mong juwain eh, yun pa? Grabe ka naman sa boyfriend ko. Tambay lang kasi ang lalaking yun eh. Baka nga ikaw pa ang gumagastos kapag nagdi-date kayo. Naghahanap na siya ng trabaho. Ewan ko lang. Eh yung tatay nga nun, nuknuka ng tamad. Mana lang siya sa ama niya eh. Hindi lang yun. Manluloko pa. Hindi naman katulad ng tatay niya si Jimmy. Buong buhay niya wala pa siyang nilokong tao. Talaga lang ha. Baka naman ikaw ang kauna-unahan niyang maluloko kung sakali. Huwag ka namang ganyan kay Jimmy. Hindi mo pa nga siya nakakaharap ng personal. Hinusgahan mo na agad ang pagkatao niya. Hindi ko siya hinuhusgahan no. Yun talaga ang pagkakakilala sa kanila dito sa lugar natin. Alam ba ni tatay ang tungkol sa inyo? Hindi eh. Hindi naman nagtatanong ang tatay kung may boyfriend ba ako eh. Ate, kahit hindi nagtatanong si tatay, dapat sinasabi mo pa rin. At dapat na pinapaakyat mo ng ligaw. Hindi yung kung saan-saan lang kayo nagkikita. O baka naman magkasama na kayo sa iisang bahay. Kaya siguro, mas gusto mong mangupahan no? Hindi ah. Ako lang ang mag-isa sa inuupahan ko. Sus, maniwala ako sa'yo. Di wag. Hindi ka na lang kasi umamin eh. Kung gusto mo, pumunta ka pa sa inuupahan ko para malaman mong totoo. Bakit pa? Kailangan mo lang naman magsabi eh. Dahil kung hindi, isusumbong kita kay tatay. Di magsumbong ka. Akala mo naman natatakot ako sa'yo ha? Sige, hinahamon mo ko ah. Sa inis ko kay Ate Sandy, pag uwi ni Itay galing sa trabaho, hindi pa man siya nakakaupo para magpahinga. Sinumbong ko na agad ang kapatid ko sa pakikipagrelasyon niya kay Jimmy. Kaya naman tinawagan agad ni Itay si Ate Sandy na umuwi ng bahay. Ako naman bumalik na sa bahay ng tiyahin ko para makaiwas sa galit ng kapatid ko. Para kasing nakikinikinita ko na ang mangyayari. Totoo ba na boyfriend mo ang Jimmy na yun? Ha? Tay, siguro si Jean ang nagsabi sa inyo, no? Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi. Sa dinabi-dami ng mga lalaki, bakit yung Jimmy pa na yun? Tay, siya talaga ang gusto ng puso ko. Baka naman nadala ka lang ng kagwapuhan niya. Maganda naman po ako ha. Wala namang masama kung gwapo ang pipiliin ko. Walang problema kung gwapo basta yung matino. Yung may trabaho, hindi yung dakilang tambay lang. Baka mamaya nagmana pa yun sa ama niya. Mabait po si Jimmy at naghahanap na po siya ng trabaho. Wala lang talagang mahanap. Baka naman namimili rin gaya ng ama. Hindi po tay. Hinihintay na nga lang niya na tawagan siya eh. Gusto kong iharap mo sa akin ang lalaking yun. Gusto kong malaman kung seryoso ba siya sa'yo.
Matanda na ako, Tay. Pwede ba huwag niyo na akong pakialaman? Anak kita, natural lang na pakikialaman ko ang buhay mo. Anong gusto mo? Mapariwara na lang? Sige na nga po, papupuntahin ko na dito si Jimmy. Pakiusap ko lang sa inyo, Tay, harapin niyo siya ng maayos. Basta maayos din siyang haharap sa akin. Kung hindi pa kinulit ni tatay ang kapatid ko, hindi pa niya papupuntahin ang boyfriend niya sa bahay namin. Tanghali na nung dumating ang dalawa. Nagmano naman si Jimmy kay tatay. Formal din naman ang damit nito. Halatang pinaghandaan ang pagpunta sa amin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba ang intensyon mo sa anak ko? Mahal ko po ang anak nyo. Katunayan po niyan handa ko siyang pakasalan. Hinihintay ko lang po na tanggapin niya ang alok ko. Bakit? May trabaho ka na ba? Naghahanap naman po ako. Ang lakas naman ang loob mong sabihin na pakakasalan mo ang anak ko. Wala ka naman palang trabaho. Gaya nga po na sinabi ko, naghahanap na ako. Dapat kasi trabaho muna ang hinanap mo bago girlfriend. Dati naman po akong may trabaho. Kaya nga ako sinagot ni Sandy. Nung kami na, tsaka naman ako nawalan. Ay, ayusin mo muna yung buhay mo bago ka ulit humarap sa akin. Mang Felipe naman, maayos naman po ang buhay ko Ano pa ba ang dapat ayusin? Naisip mo ba? Paano kung mabuntis mo bigla ang anak ko? Ano ipapakain mo? Sige nga. Hindi naman po siguro. Nag-iingat naman kami ni Sandy Ano sabi mo? Huwag po kayong mag-alala. Pananagutan ko naman si Sandy kung sakaling mabuntis ko siya. Hindi ko siya tatakbuhan. Maniwala kayo sa akin. Ay, wala na rin naman akong magagawa. Hindi ko naman kayo pwedeng paghiwalayin. Sana lang, tuparin mo yang pangako mo. Makakaasa po kayo, Mang Felipe. Parehong nakahinga ng maluwag ang dalawa sa naging desisyon ni Itay. Habang nagsasaya naman ang kapatid ko at boyfriend niya, abala naman ako sa pag-aasikaso ng mga dokumento na kailangan ko. Ilang beses rin akong lumuwas para pumunta sa agency. Nakausap ko na rin ang magiging employer ko sa Kuwait. Mukha namang mabait ang mag-asawa kahit mata lang nung babae ang nakikita. Nang sigurado na ang pag-alis ko, tsaka ako nagpaalam kay Auntie Remy na bakas ang pagkabigla sa muka. Hindi niya inaasahan yun. Sa huli, binasbasan na rin niya ang nalalapit kong pag-alis. Si Itay na lang ang dapat kong kausapin. Alam kong hindi magiging madali na harapin siya. Pero kailangan kong magpaalam sa kanya. Paalis ka na sa 1 linggo? Opo, Itay. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo na hindi ka aalis? Oo nga, Tay. Kaya lang po, sayang kasi yung oportunidad 3 taon lang naman ang kontrata ko Akala mo yata ganun lang ang 3 taon. Napakatagal noon, anak. Kaya naman handa akong magtiis. Alang-alang sa pamilya natin. Gusto ko po kasi na mabigyan kayo ng magandang buhay. Baka ginagawa mo ito para sa sarili mo. Kontento kami ng mga kapatid mo kung anong meron. Ikaw ang hindi makontento. Tay naman. Oy, sige, umalis ka. Mula ngayon, wala na akong pakialam pa sa'yo. Hindi mo na rin naman ako pinakikinggan Nakikiusap naman po ako sa inyo. Intindihin niyo naman po ako. Lagi ko naman kayong iniintinding magkakapatid. Ang gusto ko lang naman, sama-sama tayo. Mahirap ba namang hingin yun sa inyo, ha? Magkakasama nga po tayo. Pero mahirap naman ang sitwasyon natin. Hindi naman masama kung mangangarap ako, di ba? Pwede ka naman mangarap na kasama kami. Ang pag-abroad po ang tutupad sa mga pangarap ko. Mukhang buo na talaga ang desisyon mo. Bahala ka na. Tay, ayoko pong umalis na may sama kayo ng loob sa akin. Sa tingin mo, mabilis lang mawawala ang sama ng loob ko sa ginawa mo, ha? Alam ko po na hindi ganun kadali. Pero ayoko pong umalis na mabigat ang dibdib ko. Galit pa rin ako sa ginawa mo. Pero babasbasan pa rin kita para maging ligtas ang biyahe mo. Dahil galit si Itay, hindi niya ako pinayagan na sa bahay muna mamalagi.
Habang hinihintay ang araw ng pag-alis ko, nagpaalam na rin ako sa dalawa kong kapatid kaya bumalik na ako sa bahay ng tiyahin ko. Doon na rin ako dinalaw ni Ate Sandy para makapagpaalam sa akin. Ikaw na ang bahala kay na tatay at sa dalawa nating kapatid ha, ate. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanila. Hindi ko sila pababayaan. Sa'yo ko na rin ipapadala ang pera na para sa kanila. Kahit ano kasing pilit ko, ayaw ni Itay na siyang tatanggap ng perang ipapadala ko eh. Oo naman. Siya nga pala, kung gusto mo kapag nakakaipon ka na, kumuha tayo ng hulugan na lupa dito sa atin o kahit anong investment. Para pagbalik mo, meron kang naipundar. Eh paano yun maipapangalan sa akin? Wala naman ako dito. May tiwala ka naman siguro sa akin. Sa akin na lang muna ipapangalan tapos pagbalik mo, tsaka ako ililipat sa pangalan mo. Ang dali lang nun. Oo nga ate, yun naman ang rason kung bakit ako mangingibang bansa. Kung dito lang kasi ako, malabong makapagpundar ako. Samantalahin mo habang mura pa ang mga lupa dito sa lugar natin. Sige ate, sa'yo ko na ipapaubaya ang lahat ah. Magpapadala na lang ako sa'yo ng pera. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Hindi na rin ako nagpahatid kay Ate Sandy. Baka kasi hindi ko kayanin. Mas gusto ko sana buong pamilya ko ang maghahatid sa akin pero hanggang ngayon galit pa rin sa akin si Itay. Nag-chat na lang ako sa kanya pero wala man lang sagot. Baon ng pag-asa na matutupad ko na rin ang pangarap ko, lumipad ako sa bansang Kuwait para magtrabaho bilang kasambahay. Tay! Tay! Nandito ako sa may likod. Eh bakit ba kung makasigaw ka parang may sunog sa kapitbahay? Kasi po tay, nagpadala na po si Jean ng pera. Ganun ba? Bakit parang hindi kayo masaya? Hindi ako interesado sa pera. Ang gusto kong malaman kung kumusta na ang kapatid mo doon. Nakakakain ba siya ng maayos? Mabait ba mga amo niya? Hindi ba siya minamaltrato? Isa-isa lang po ang tanong. Hindi ko naman kasi masasagot ng sabay-sabay yan eh. Eh di isa-isahin mo ang sagot. Bilisan mo na. Okay naman po si Jean doon. Mabait na istrikta daw po ang mag-asawa na walang anak. All around po ang trabaho niya at may 4 na aso siyang inaalagaan. 2 maliit at 2 malaki. Hindi daw siya masyadong nakakagamit ng cellphone dahil bawal po. Bakit kaya ayaw siyang paggamitin ng cellphone? May mga ganon talagang amo tay. Ang mahalaga, hindi siya minamaltrato at hindi rin ginugutom. Sa bagay nga. Kaya lang baka mabait ang amo niya kasi bago pa lang siya doon. Huwag na kayong nega tay. Basta maayos ang lagay ni Jean doon. Huwag na po kayong mag-alala. Kunin niyo na tong pera na padala niya. Bakit maliit yata ito? Akwan po kasi nag-iipon daw siya dahil balak niyang bumili ng lupa dito sa atin. Talaga? Akala ko po ba tay hindi kayo interesado sa pera? Hindi nga. Nagtataka lang naman ako Kaya sa susunod, tanggapin niyo na lang ang perang pinapadala ni Jean. Huwag na kayo mag-inarte pa. Oo na. Sabi naman niya, tayo ang dahilan kung bakit niya naisipang mag-abroad. 3 buwan na ako sa Kuwait nang makipag-usap na sa akin si Itay. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas bati na kami ng tatay ko. Kahit naho-homesick ako, masaya na rin ako dahil alam kong hindi na siya galit sa akin. Nawawala na rin kahit papano ang pagod ko sa maghapon tuwing nakakausap ko sila. Habang nagtatrabaho ako, tiwala naman ako na pinapadala lahat ng sahod ko kay Ate Sandy. Nakakita na raw kasi siya ng lupa na binibenta sa lugar namin. Lalo tuloy akong sinisipag sa pagtatrabaho dahil sa mga plano namin. Ang swerte mo sa nabili mong lupa. Pwede mo dyan tayuan ng bilyaran o kahit anong gusto mong ipatayong negosyo. Itatanong ko muna kay Jean kung anong gusto niyang gawin sa lupang to. Hindi naman kasi sa akin to kaya hindi ako pwedeng magdesisyon. Di ba sa'yo nakapangalan yan? Sa akin nga, pero hindi ko pera ang ipinambili ko. O ikaw pa rin ang legal na nagmamay-ari nito dahil nakapangalan sa'yo. Kung ako, hindi ko na ito ibibigay sa kapatid mo. Huwag mo nga akong turuan na maging sakim ha. Ay, tinuturuan lang kita maging praktikal. Saan banda ang pagiging praktikal doon, Aber? Pag nanakaw ang gusto mo Hindi Isipin mo na lang.
Pagkakataon na natin to para magkaroon ng sariling lupa. Ang kapatid mo, marami pa siyang pagkakataon para umasenso. Tayo din naman eh. Tamad ka lang kasing magtrabaho. Bakit naman sa akin napunta ang usapan? Baka sakali kasing matauhan ka na. Kailan ka ba magbabago ha? Nangako ka pa naman kay Itay pero hanggang ngayon wala ka pa ring trabaho. Nag-uumpisa ka na naman eh. Baka uwi na nga. Diyan ka magaling ang umiwas. Babalik na lang ako kapag nagbago na yung isip mo. Hindi mo mababago ang isip ko. Hindi ko magagawang lokohin ang sarili kong kapatid. Ilang araw nang laging nahihilo si Ate Sandy. Tuwing umaga din, lagi siyang naduduwal kahit wala pa naman laman ng tiyan niya. May hinala na siya kaya nagmadali siyang nagpa-check up. Tama nga ang hinala niya. Buntis siya at 2 buwan na ang kanyang dinadala. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. Agad niyang tinawagan si Jimmy para ipaalam ang kanyang kondisyon. Kahit si Jimmy natuwa sa binalita sa kanya ni Ate Sandy. Ang kailangan nilang gawin, magsabi kay Itay. Bakit ang aga nyo naman pumunta rito? Kasi po tay, may sasabihin kami ni Jimmy sa inyo. Ano naman ang sasabihin nyo? Tatay Felipe, hihingiin ko na po sana ang kamay ni Sandy. Di ba ang sabi ko sa'yo, hanggat wala kang maayos na trabaho, hindi mo pwedeng pakasalan ang anak ko. Paano po yan? Buntis na po si Sandy. Alangan naman na hindi ko panagutan. Ano ka mo? Binuntis mo ang anak ko? Akala ko ba sabi mo nag-iingat kayo, ha? Ano pong magagawa? Aksidente pong nakabuo eh. Ano ngayon na ipapakain mo sa anak ko? At sa magiging apo ko? Maghahanap na po ako ngayon. Hindi ka pa ba nagsasawa sa linya mong yan? Kasi ako, sawang-sawa na. Hindi na bago sa pandinig ko yan. Pangako po, maghahanap na po talaga ako ng trabaho. Gawin mo na lang, baka sakaling maniwala pa ako. Tay, kaya po kami nandito para humingi ng basbas sa pagpapakasal namin. Ano pa nga bang magagawa ko? Nakabuo na nga kayo. Mahigit 1 taon na rin po kaming may relasyon ni Jimmy. Hindi naman siguro masama kung gusto na namin magpakasal. Wala namang problema sa kasal dahil nasa hustong gulang na kayo. Ang problema nga ay naku, para na ako siramplakan nito. Salamat po tay at binasbasan niyo na kami ni Jimmy. Sinabi naman ni Ate Sandy na magpapakasal na nga sila ng boyfriend. Hindi na rin naman ako nagulat dahil alam ko doon na rin papunta ang relasyon nila. Humingi naman sa akin ng regalo si Ate Sandy. Pinadalhan ko siya ng malaking halaga para sa bibilhin niyang gamit ng magiging baby nila. Nabanggit kasi niya na nagdadalang tao na rin siya. Kaya pala wala na rin nagawa si Itay kundi pumayag. Ang swerte naman natin, no? Kahit simple lang ang kasal natin, ang dami pa rin nagbigay ng regalo. Oo nga eh. Bahay na lang ang kulang sa atin. May mga gamit na tayo eh. Malapit na rin tayo magkaroon ng bahay. Ha? Paano naman? Di doon sa lupa ng kapatid mo. Pwede naman natin yun patayuan ng sarili nating bahay. Ayan ka na naman eh. Magkakaanak na tayo. Ano bang mahalaga sa'yo? Ang kapatid mo o kami ng magiging anak mo? Kailangan mo pa bang itanong yan? Siyempre kayo ang mahalaga. Iyon naman pala eh. Hindi ka ba natatakot sa karma ha? Wala pa nga tayong ginagawang masama, karma na agad ang iniisip mo. Sa hinihiling mong yan sa akin, malaking kasalanan ang magagawa ko sa kapatid ko. Minsan nakausap ko si Ate Sandy. Kailangan ko raw lakihan ng padala ko para maumpisa na nila ang paupahan na ipapagawa namin. Kaya naman wala nang natitira sa akin. Ultimo yung naipon ko na ipadala ko na sa kanya. Wala naman akong pagsisisi dahil sa maganda na punta ang perang pinaghirapan ko. Nang sa wakas natapos ang pinirmahan kong kontrata, maayos ako nagpaalam sa mga amo ko na hindi na ako ulit pipirma ng panibagong kontrata. Jen, ikaw na nga. Tay, ako nga po. Kumusta na po kayo? Ayos lang naman sila Renzo at Ryan.
Kumusta ka na, anak? Lalo ka yatang gumanda at pumuti doon sa ibang bansa. Ayos lang naman po ako. Namiss ko po talaga kayo. Sobra. Bakit hindi ka naman nagpasabi na darating ka? Ay di sana nasundo ka namin. Gusto ko po kayong sorpresahin eh. Alam kong pagod ka. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Mamaya pa ang uwi ng mga kapatid mo eh. Tay, excited na po akong makita ang mga naipundar ko. Pati yung lupang binili ko. Naipundar? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko po sanang maging sorpresa sa inyo. Kaya bilin ko kay ate na huwag sasabihin. Ha? Ganun ba? Tay, akala ko po ba dito nakatira sina ate Sandy? Lumipat na sila mga ilang buwan na ang nakakalipas doon sa bahay nila. May bahay na po pala sila. Kahit pagod, gusto ko nang makita yung apartment na ipinagawa ko. Yung bang dating lupa ni Kapitan ang tinutukoy mo? Yun lang kasi yung natatandaan kong ibinebenta dito sa atin noon. Yun na nga po. Bago ka makipag-usap sa ate mo, magpahinga ka na muna para may lakas ka. Pagod nga po ako pero mas gusto ko pong makipagkwentuhan muna sa inyo. Oy, sige. Gusto ko rin namang malaman ang mga nangyari sa iyo habang nagtatrabaho ka. Marami po akong tiniis na hirap doon para lang makapag-ipon. Sulit naman pala ang paghihirap ko. Oo, anak. Bakit po parang malungkot kayo? Hindi yata kayo masaya na makita ko eh. May problema po ba kayo? Ay, kasi meron kaming pinagtalunan ng ate mo. Ho? May ginawa po bang masama si Ate Sandy? Akala ko pa naman matino na siya, lalo na't may pamilya na siya. Nahawa na siya doon sa asawa niya. Ano po ba ang ginawa nila na ikinagalit niyo? Anak, ang ate mo, ginawa ko naman lahat para mapigilan siya. Sila ng asawa niya, pero mas nangibabaw ang kasamaan nila. Tay, ano po ba ang ginawa nila? Sabihin niyo na po. Alam ko na pinapadala mo lahat ng pera mo sa kanya. Oo nga po. Dahil plano namin na bumili pa ng mga lupa dito sa atin. Maganda po ang plano namin. Para po yun sa atin. Huwag ka nang umasa sa ate mo. Wala na siyang balak ibigay ang para sa'yo. Ano po? Hindi totoo yung sinasabi niyo. Hindi po ako lolokohin ni ate. Kung may labang ka, gawin mo para lang makuha ang para sa'yo. Susuportahan kita. Hindi yun magagawa ni ate. Nalukuhin ako. Kung alam lang niya ang hirap at pagtitiis na ginawa ko. May mga gusto kong bilhin para sa sarili ko. Pero hindi ko ginawa. Dahil gusto ko, buong may padala ko sa kanya. Patawarin mo ko, anak. Kung hindi ko napigilan ang ate mo sa masama niyang plano. Noon nagpapagawa na sila ng bahay. Doon ko lang din nalaman ang lahat. Hindi po ba paupahan ang ginawa nila? Hindi. Nagpagawa sila ng bahay. At alam ko meron silang babuyan na tatay ni Jimmy ang nangangasiwa. Hindi nila pwedeng angkinin ang pinaghirapan ko. Babawiin ko ang pag-aari ko. Hindi ko nga alam kung bakit naging ganun ang ugali ng ate mo. Kahit pagod sa mahabang biyahe, nuna ko munang puntahan si Ate Sandy bago ako magpahinga. Sana lang nagkakamali si Itay. Pagdating, isang maliit na bahay ang nakatayo pero maganda ang yari. Meron din tindahan sa harapan ng bahay. Magdo-doorbell na sana ako nang lumabas si Jimmy. Nung una hindi niya ako agad namukhaan. Nang makilala, biglang nanlaki ang mga mata niya. Oh, bakit para kang nakakita ng multo dyan? Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. May nakarating kasi sa akin na balita, kaya dito agad ako nagpunta. Totoo nga pala. Inaasahan ko pa naman na may 4 na pintong apartment na dito.
Hindi bahay na may tindahan pa sa harapan. Huwag kang manggulo dito. Wala ang ate mo at bukas pa siya makakauwi. Oo nga. Ako pa talaga ang sinabihan mong wag manggulo. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi nyo pinapaliwanag ang nangyari. Walang dapat ipaliwanag. Hindi namin obligasyon ng ate mo na magpaliwanag. Anong wala? Akin ang bahay na ito. Sarili kong pera ang ipinagawa nito. Bakit nyo inaangkin? Eh bakit may ebidensya ka, ha? Oo, yung mga resibo ng perang pinapadala ko. Yun lang? Sa amin ng ate mo nakapangalan ng bahay na to. Conjugal property to. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na conjugal property. Nilupa sa pasunga, wala kayo ng ate ko eh. Maayos ang pag-uusap namin ng ate ko bago ako umalis. Bakit niya ako niloko? Ay, naku, wala kaming alam sa sinasabi mo. Baka ibang tao ang nanloko sa'yo. Talaga palang ubod ka ng sama. Binilog mo siguro ang ulo ni Ate Sandy para lokohin ako, no? Huwag kang mambibintang dyan, ha? Baka kung anong magawa ko sa'yo. Alam mong hindi ako nang bibintang lang. Ay, mas maingay ka pa sa ate mo eh. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ano ba? Hindi ka ba titigil sa pag-iiskandalo mo dito, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi nyo ibinabalik ang sakin! Kakasuhan ko kayo! Bahala ka sa gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Naiyak na lang ako nang maiwan ako sa labas ng gate. Bigong umuwi ako sa amin. Awang-awa naman sa akin si Itay habang umiiyak ako sa sama ng loob. Nang mga oras na yun, kalmado lang naman si Jimmy. Habang takot na takot si Ate Sandy nang malamang nakauwi na ako. Ito na nga bang sinasabi ko kapag umuwi siya. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Wala naman siyang katibayan na kanya to kahit maghabol pa siya. Anong wala ka dyan? Paano mo ipapaliwanag ang pinapadala niyang pera? Wala naman siya sinabi na para yun sa pagbili ng bahay na to. Alam natin, padala yun para sa tatay niyo. Siguradong galit na galit sa atin si Jean. Kahit na magwala pa siya sa galit, wala na siyang magagawa pa. Kailangan ko siyang harapin. Hindi habang buhay mapagtataguan natin siya. Ay, bahala ka. Basta panindigan mo ang naging plano natin, ha? Oo naman. Ayoko na ulit bumalik sa pagtatrabaho. Tapos napakaliit ng sahod. Iyon naman pala eh. Hayaan mong magmukhang tanga yung kapatid mo. Wala naman nakakaalam na may ganun kayong usapan eh. Nagbibihis ako sa kwarto ko ng mga oras na yun dahil balak ko na naman puntahan si Ate Sandy. Kinatok ako na nakababata kong kapatid at sinabing nasa sala ang ate namin. Dali-dali akong lumabas para harapin siya. Nakatayo at nakatalikod siya sa gawi ko. Habang palapit ako, pinasadahan ko siya ng tingin. Halata sa pananamit nito at straight na buhok na hindi na siya katulad ng dati. Nang humarap siya kahit dito lang naman sa amin, todo makeup siya. Para talagang pinamumukha niya ang estado niya sa buhay. Sis! Buti naman nakauwi ka na. Huwag kang makalapit-lapit sa akin. Hindi ko kailangan ng yakap at beso-beso mo. Ang sungit mo naman, ang tagal mo ngang nawala eh. Ipaliwanag mo nga kung anong nangyari sa mga plano natin. Anong plano? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam mo ang tinutukoy ko. Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Sige, itanggi mo. Lahat gagawin ko para bawiin sa'yo ang mga kinuha mo. Wala ka namang ibinibigay sa akin eh. Anong babawiin mo? Pwede ba, Sandy? Huwag mo nang pahirapan ng kapatid mo. Ibalik mo na lahat ng kinuha mo sa kanya. Wala po akong kinukuha sa kanya. Kusa niya yung binigay sa akin. Yun na nga dahil akala niya mapupunta sa mabuti. Malay ba naman ng kapatid mo na aangkinin mo pala? Wala namang ebidensya si Jean na kanya yung bahay na naipundar namin. Sa akin yung nakapangalan. Kaya ako sa'yo ipinangalan. Dahil alam mong hindi ako makakapirma. Usapan natin na ililipat mo rin sa pangalan ko. Oras na umuwi ako. Kung ako sa'yo, Jean, mag-abroad ka na lang ulit. Mag-ipon ka ulit. Bata ka pa naman. Nakikiusap ako sa'yo, ate. Ibalik mo na sa akin ang pinaghirapan ko. Akin yun. Hindi ko na ibabalik yun kahit maglupasay ka pa.
Kung kinakailangang magsampa ako ng reklamo, gagawin ko. Para mabawi ko lang ang akin. Gawin mo kung anong gusto mo. Ito lang ang tandaan mo. Gagastos ka lang ng malaki. Ikaw lang naman ang maaabala. Anong klase kang kapatid, Ate Sandy? Ganyan ba talaga ang ugali mo? O nahawa ka na sa asawa mo? Huwag mo na nga madamay-damay ang asawa ko. Wala naman siyang kinalaman dito eh. Wala. Siya nga ang dahilan kaya nagawa mo akong lokohin. Maawa ka naman sa kapatid mo, Sandy. Para matapos na to, ibalik mo na ang kinuha mo sa kanya. Huwag kang makinig sa asawa mo. Hindi, Tay. Sa pagkakataong to, sarili ko naman ang iisipin ko at kapakanan ng pamilya ko. Lagi nyo na lang iniisip ang babaeng to. Palibhasa kasi, siyang paborito ninyo. Pantay-pantay lang ang trato ko sa inyong magkakapatid. Alam mo yan. Ikaw nga ang mas pinapaborang ko sa inyo dahil ikaw ang panganay. Oo nga, sa amin ni Jean akong pinagtapos nyo. Naibigay nyo lahat ng kailangan ko pero ramdam ko na si Jean pa rin ang mahalaga sa inyo. Walang ibang magaling at mabait na anak sa inyo kundi siya. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ni minsan nga hindi kita inobliga na tumulong sa amin ng mga kapatid mo. Si Jean, lagi siyang may kusa. Tayo ang prioridad niya kaysa sa sariling kaligayahan. Tapos kaiinggitan mo pa siya? Hindi ko po kinaiinggitan si Jean. Anong hindi? Ano yung sinasabi mo ngayon, ha? Sinasabi ko lang naman na walang mahalaga sa inyo kundi itong boba niyong anak. Ang kapal mo naman para tawagin akong boba. Baka nakakalimutan mo na dahil sa pagtitiis ko sa ibang bansa, masarap ang buhay na tinatamasa nyo. Ito ang kabayaran sa ginawa mong pangaagaw ng atensyon ni tatay sa akin mula bata. Demonyo ka talaga! Kakalbuhin kita! Walang yaka! Bitiwan mo ang buhok ko! Ultimo pagpapaganda nitong buhok mo! Galing din sa perang padala ko! Bitiwan mo sabi! Tama lang kakalbuhin kita! Tama na! Tumigil na kayo! Para kayong hindi magkapatid! Hindi na po talaga! Pagkatapos ng ginawa niya! Pati kapatid namin na abala sa labas na papasok dahil sa pag-aaway namin. Kasama si tatay, pilit kaming pinaghiwalay. Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Buwisit ka! Balak mo ba akong kalbuhin? Huli ka rito! Hindi lang basta kalbo! Aalisin ko pati anit mo! Pagbabayaran mo tong ginawa mo. Ikaw ang magbabayad ng malaki dahil sa ginawa mo! Mabuti pa umalis ka na, Sandy. Wala ka rin naman palang balak makipag-ayos sa kapatid mo. Wala talaga! Magsama-sama kayo sa bulok na bahay na to. Ang yabang mo na porke maganda na ang bahay mo! Itong tatandaan mo! May karma din ang ginawa mo! Hindi na nahiya si Ate Sandy na tapunan kaming lahat ng masamang tingin bago umalis. Nang sumunod na araw, pumunta ulit ako sa bahay ng ate ko pero kahit anong tawag ko, hindi nila ako hinarap. Naglabas din ako ng saloobin ko kay Auntie Remy. Nang minsan dumalaw siya sa bahay namin. Noon pa naman iba na ang ugali ng kapatid mong yon. Hindi ko lang akalain na aabot sa ganito. Buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko akalain na sisirain lang niya. Iniisip ko nga kung saan ba ako nagkulang ng pagpapalaki sa kanya. Wala po kayong pagkukulang, Tay. Ginawa niyo naman lahat eh. Kung desidido ka talaga na kasuhan ng kapatid mo, nandito ako para tumulong. Pero asahan mong hindi magiging madali. Siguradong gagastos din tayo ng malaki. Yung gagastusin nga po ang inaalala ko eh. Sa totoo lang, halos wala pong natira sa akin. Sinubukan mo na ba ulit na kausapin ng ate mo? Ilang beses po kung bumalik sa kanila. Hindi ko nga alam kung tama bang sabihin na bahay ko o bahay ba nila eh. Kung ano man ang magiging pasya mo, nandito lang naman kami ng tatay mo. Kung gusto mo magtrabaho ulit sa akin pwede naman. Hayaan niyo po. Pag-iisipan ko. Maraming salamat sa pagdamay mo sa amin, pinsan. Ikaw lang naman ang tumuturing sa amin na kamag-anak eh. Wala yun, Felipe.
Mahalaga kayo sa akin. Lalo na itong si Jean. Kung may ipon lang sana ako. Gusto ko sanang magpahinga muna sa pagtatrabaho. Pwede naman, Iha. Alam ko na hindi lang katawan mong pagod, kundi pati ang isip mo. Salamat po, Tay. Kapag okay na po ako maghahanap na ako ng trabaho. Patawarin mo sana ako, anak. Kung wala man lang akong nagawa para tulungan ka. Wala po kayong kasalanan, Tay. Sadyang sakim lang po si Ate Sandy. Masama man sabihin, sana hindi sila patahimiking mag-asawa. Ganyan din ang iniisip ko sa kanilang dalawa. Hindi dapat sila makampante. Kailanman hindi panghabang buhay ang nararanasan nilang masaganang buhay. Lalo na galing yun sa pinaghirapan ng iba. Tama ang sinabi ng Auntie Remy mo. Anak ko siya, pero kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Karma maniningil sa kanya balang araw. Nagpasya na lang ako na hayaan na lang si Ate Sandy na magtamasa ng perang pinaghirapan ko. Isang buwan din ako nagmukmuk lang sa bahay. Tiniis ang mga chismis sa amin ng mga kapitbahay at ng makakating dila na kabarangay namin. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko, nagpasya akong maghanap ng trabaho. Noong una gusto ko sanang mag-apply ulit sa abroad. Kaya lang sa naranasan ko doon na hirap at malayo sa pamilya, parang hindi ko nakakayanin. Sabi ng mga kapatid mo'y naghahanap ka na daw ng trabaho? Opo, naghanap din nga ako sa online para hindi na ako masyadong lumalabas. Baka makasalubong ko lang si ate. Bihira ko lang din naman silang makita. Hindi rin yata sila lumalabas ng bahay. Huwag na silang lumabas habang buhay. Naiintindihan ko naman kung hindi mo na talaga sila mapapatawad. Hindi na po talaga. Ni ayaw ko na nga silang makita Kahit ayaw mo, pwede pa rin kayong magkita dahil nasa iisang lugar lang naman kayo Kaya nga po, gusto kong sa Maynila maghanap ng trabaho. Sabi ng kaibigan ko, pwede ko raw po subukan sa call center. Ha? Sa Maynila? Ang layo naman. Mas malayo nga po ang Kuwait Ay, oo nga. Pero bakit doon mo naman gusto magtrabaho kung pwede naman dito sa malapit lang? Sabi ko nga po sa inyo, ayoko nang makita ang pagmumukha ng dalawang yun. Ay, mapapalayo ka na naman pala sa amin ng mga kapatid mo. Sorry, Tay. Ito lang kasi ang naiisip kong paraan para makalimutan ko ang ginawa ni Ate Sandy. Naiintindihan kita, anak. Basta kapag natuloy ka sa pagtatrabaho mo doon, huwag kang makakalimot na tumawag sa Panginoon na gabayan ka lagi, ha? Pasensya ka na, anak, kung hindi ko to nasabi sa iyo nung pumunta ka ng ibang bansa. Ayos lang, Tay. Galit naman kasi kayo noon Tsaka, hindi naman niya ako pinabayaan nung nasa abroad ako. Sa kabila ng matinding pagsubok sa iyo, patuloy ka lang maniwala at manalig sa kanya. Nasisiguro ko na meron siyang mas magandang plano sa iyo. Huwag mong isipin na katapusan na para sa iyo ang nangyari. Isipin mo na simula pa lang yon ng magandang plano niya sa iyo. Mahirap pong magsimula ulit, pero sisikapin ko pong maging positibo lagi. Basta, nandito lang kami ng mga kapatid mo. Hindi ka namin pababayaan. Salamat po. Kayo ang laging nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Siguro kinakatigan din ako ng swerte. Agad ako natanggap sa trabaho sa Maynila. Nagkataon namang may bahay si Auntie Remy doon kaya hindi ko na kailangang mangupahan pa. Malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya dahil nanatili siya sa tabi ko. Hindi na rin kami nagkita ni Ate Sandy. Hindi ko alam kung sadyang umiiwas sila sa akin. Iniwasan ko rin makibalita sa nangyayari sa kanila. Ang gusto ko lang magtrabaho lang para makatulong kay Itay. Balita ko sa Maynila na nagtatrabaho si Jean. Talaga? Akala ko pa naman babalik siya sa abroad. Bata pa naman siya. Bakit kaya hindi na lang siya mag-abroad kaysa sa Maynila? Maliit lang sahod doon. Saan mo nga pala nalaman ang balitang yan? Kay paring Alwin. Di ba malapit lang bahay niya sa tatay mo?
Tapos yung asawa niya, marites din. Kaya hindi ako masyadong naglalalabas eh. Pinagpipiestahan kasi ng mga chismosa ang buhay natin. Huwag mo na lang silang pansinin. Hanggang kuda lang naman yung mga yun eh. Tama ka, hindi ko lang kasi maiwasan na maapektuhan sa mga sinasabi nila eh. Bakit nga pala bihis na bihis ka? Bagay ba sa akin ang naka-Amerikana? Saan ka ba pupunta ha? Birthday nung kumpare ko galing Canada. Inimbita ako. Hindi naman yata formal ang okasyon. Bakit kailangan nakaganyan ka pa? Gusto ko lang naman magpasikat eh. Napakainit dito sa atin. Baka hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo, tagaktak ng pawis mo. Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. Bahala ka nga. Siya nga pala Jamie, malapit nang maubos ang ipon natin. Kailangan mo nang maghanap ng trabaho dahil kung hindi, maghihirap na naman tayo. May tindahan naman tayo ah. Napansin ko kasi, mula nang dumating si Jean, tumumal na ang benta natin. Tapos dyan pa natin kinukuha ang mga kailangan dito. Parang ayaw nang bumili sa atin ng mga tao eh. Hindi kaya sinisiraan niya tayo? Hindi ko alam eh. Hindi naman kasi yun mapanirang tao. Iba ang nagagawa ng isang tao kapag galit. Sa bagay nga. Tsaka, malaki ang kasalanan natin sa kanya. Magsisimula ka na naman eh. Makaalis na nga. Dati meron silang tindera na tumatao sa tindahan nila. Dahil matumal na ang benta, wala na silang pampasahod. Kaya kahit may inaalaga ang anak, si Ate Sandy na rin na nagbabantay. Nakaramdam pa ng inis ang kapatid ko nang may magtayo din tindahan malapit sa kanila. Balita niya mas mura daw ang paninda doon. Hindi naman niya makumpronta si Aling Marcia dahil kilalang palaban at mabunganga ang babae. Habang nagbabantay nga ang kapatid ko, isang bisita ang hindi niya inaasahang darating. Ano po sa inyo? Auntie Remy, akala ko kung sino nakatayo sa harap ng tindahan ko. Kumusta po kayo? Tindahan mo? O tindahan dapat ni Jean? Ano po ba ang sadya ninyo kung hindi kayo bibili? Kung ako sa'yo, ibalik mo na ang mga ninakaw mo sa kapatid mo. Magkaroon ka naman sana ng hiya. Anong ninakaw? Wala po akong ninakaw sa kapatid ko. Dahan-dahan po kayo sa pagsasalita nyo ha. Binabalaan kita. Ibalik mo kay Jean ang mga to. Dahil kung hindi, pareho kayong magsisisi na mag-asawa. Kawawa naman ang anak nyo kung maagang mauulila. Pwede ba? Bago mawala ang respeto ko sa inyo, umalis na kayo. Baka malasin pang negosyo ko sa inyo eh. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Sinabi na nga umalis na kayo eh. Tanda-tanda nyo na pakialamera pa rin kayo. Nagpupuyos pa rin sa galit si Ate Sandy kahit wala na ang tiyahin namin. Lalo pang nakadagdag sa inis na nararamdaman niya nang makarating ang balita na yung mga dati naming kamag-anak na malayo sa amin nakikipaglapit na. Personal pa nga kaming inimbita sa reunion ng pamilya. Inimbita ba tayo sa reunion nyo? Hindi, sinatatay lang. Nakasalubong ko nga yung pinsan ko kahapon. Wala naman siyang binanggit. Pumunta na lang tayo. Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo, ha? Ano bang masama kamag-anak ka naman. Kahit kailan talaga mahilig ka sa mga okasyon. Imbis na paghahanap ng trabaho ang iniintindi mo. Hayang ka na naman Baka akala mo hindi nakarating sa akin ang nangyari sa mga pinaalagaan nating baboy sa tatay mo. Yun ba? Mga napeste nga. Kaya kailangan ulit magsimula. Saan naman tayo kukuha ng panimula? Wala na akong hawak na pera. Kita mo nga, wala nang laman ng tindahan natin. Ibenta na lang kaya natin ang bahay na to. Ano ka mo? Yan lang ba ang naiisip mong solusyon, ha? At saan tayo sa tingin mo titira? Para nga makapagsimula tayong muli. Pwede naman tayo sa bahay ng mga magulang ko Alam mong maraming nakatira sa bahay tapos makikisiksik pa tayo. Pansamantala lang naman Maghanap ka kasi ng trabaho. Yun ang naiisip ko na solusyon sa problema natin. Bahala na. Anong bahala na? Talaga bang kaya mo kaming tiisin na magutom ng anak mo? Kilala na kasi tayo na nakakaangat sa buhay. Tapos malalaman ng mga tao na naghahanap ako ng trabaho. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao nun? Ang sasabihin pa talaga ng mga tao ang inaalala mo kaysa sa kalagayan natin. Natural. Dahil ayoko masira ang imahe ko. Kung gusto mo,
ikaw na lang ang magtrabaho. At ako na lang ang mag-aalaga sa anak natin. Kung kailan naman maayos na ang trabaho ko dito sa Maynila at maging ang relasyon namin sa iba naming kamag-anak, isang dagok naman ang dumating sa buhay namin. Inatake sa puso si Auntie Remy. Nadala pa siya ng kapitbahay sa ospital pero hindi na rin niya kinaya. Halos wala na akong mailuha habang nasa harapan ako ng kabaong niya. Pero sige pa rin ako nang iyak. Auntie Remy, bakit yun naman kami iniwan agad? Diba sabi ko, babawi pa ako sa inyo ni tatay. Wala na tayong magagawa pa, anak. Hanggang dyan na lang talaga ang Auntie Remy mo. Kaya lang, tay, hindi pa ako nakakabawi sa kanya. May plano pa ako kasama kayo. Nasisiguro ko sa iyo na ang huling sandali ng Auntie Remy mo ang pinakamasaya sa lahat. Wala siyang bukang bibig kundi ikaw. Alam mo naman na napakasungit ng auntie mo na yan. Bukod tanging ikaw lang ang nakasundo niya. Kaya marami sa mga kamag-anan natin ang bumilib sa iyo. Yung pagiging masungit ni Auntie Remy, pakitang tao lang po niya yun. Dahil sa ilang beses siyang naloko at nasaktan noon. Pero nung kami ang magkasama, wala na kaming ginawa kundi magtawanan. Para kaming magbarkada noon. Hindi ako tatagal sa pagtatrabaho sa kanya kung hindi siya mabait. Kinailangan ko lang talagang mag-abroad noon dahil sa pangarap ko. Isipin na lang natin na masaya na siya kung nasaan man siya naroroon. Tapos na ang paghihirap niya dito sa lupa. Yun na nga lang po ang iniisip ko eh. Pero masakit pa rin po na hindi na natin siya makakasama. Ganon talaga. Lahat tayo may hangganan sa mundong ito. Kaya tama lang ang ginawa mo na bigyan ng importansya ang auntie mo bago siya pumanaw. Auntie, mamimiss ko kayo. Yung tawanan natin. Yung kunwari na nagagalit kayo pero sobrang bait nyo. Sayang, iilan lang ang nakakaalam sa totoo niyong ugali. Kahit alam naman namin ni Itay na alam ni ate ang nangyari kay Auntie Remy, ni minsan hindi siya nagpakita sa burol. Hinayaan na lang namin siya. Mas makakabuti rin siguro na hindi na lang sila pumunta. Pagkatapos nga ng 5 araw, hinatid na namin sa huling hantungan si Auntie Remy. Kahit ang panahon nakikiramay sa amin dahil nung umalis kami sa bahay, mainit naman. Nang malapit na kami sa sementeryo, tsaka naman bumuhos ang ulan. Kahit tumuwi kaming basa, hindi ko maramdaman ang lamig. Tanging pagluluksa lang ang nararamdaman ko. Inilibing na pala ang tiyahin mo kanina. Talagang natiis ka nilang hindi sabihan, ha? Hindi naman ako malapit sa tiyahin kong yun. Kaya okay lang naman na hindi ako pumunta. Halos lahat ng kamag-anak nyo nandun. Ikaw lang ang wala. Pwede ba? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang dami ko na nga iniisip, yan pa talagang pinagkakaabalahan mo. Bakit ba mainit na naman ang ulo mo? Araw-araw naman mainit ang ulo ko dahil sa'yo. Ano na naman ba ang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga. Kaya tayo minamalas eh. Dahil wala ka nang ginawa kundi sumimangot. Kaya tayo minamalas dahil inutil ka. Inutil pala, ha? Hayop ka talaga? Diyan ka lang magaling, ang manakit. Ulitin mo pa sinabi mo. Pamamagain ko sa sampal yung mukha mo. Wala ka nang silbi, nananakit ka pa. Una pa lang, alam mo nang ganito na ako. Kaya wala kang magagawa kundi magtiis. Demonyo ka, hindi ka pa mawala. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Ano nangyayari sa'yo? Biglang sumakit ang dibdib ko. Parang may kung anong tumutusok. Okay ka na ba ngayon?
medyo nawawala na. Namumutla ka pa rin hanggang ngayon eh. Mabuti pa sa kwarto na muna ako. Hindi ka na ba pupunta sa tatay mo? Bukas na lang siguro. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko eh. O sige, magpahinga ka na lang muna. Bahala na akong dumiskarte kung saan ako makakahiram ng pera. Hindi lang maamin ni Ate Sandy na baka yun na ang umpisa ng karma nila. Ilang taon din nilang pinakinabangan ng perang hindi naman sa kanila at ngayon nga naniningil na. Biglang sumagi sa isip niya ang huling pag-uusap nila ng tiyahin namin. Sa isang iglap parang gusto na lang niyang ibalik ang nakaraan. Kung hinahabol ng kamalasan si Ate Sandy, swerte naman ang dumating sa akin. Totoo po ba, Tay? Sa akin iniwan ni Auntie Remy ang ari-arian niya. Oo, anak. Nagulat nga rin ako kasi wala namang anak yung tiyahin mo. Bukod tanging ikaw lang naman ang malapit sa kanya. Oh, bakit ka naman umatungal na parang baka dyan? Hindi mo ba gusto ang ginawa ng tiyahin mo? Hindi lang po ako makapaniwala. Kaya ako umiiyak. Nandito na nga pala ang susi ng bahay ng tiyahin mo. Pwede nating bisitahin kung kailan mo gusto. Parang hindi ko pa po kaya na pasukin ang bahay niya. Ang dami kasing alaala dun eh. Tutal naman, sa Maynila ka naglalagi. Pwede mong paupahan ang bahay niya. Pwede rin po. Kesa walang nakatira. Kahit mahirap. Sige tay, puntahan natin. Para maiayos na rin ang mga gamit sa loob at makapaglinis na rin. Nakakalungkot man na nawala ang tiyahin mo. Naging daan naman ito para makaahon ka. Ngayon ko po lalong napatunayan kung gaano niya ako kamahal. Alam na rin ng mga kamag-anak natin at masaya sila para sa iyo. Hindi naman po pala ganun kasasamahang mga kamag-anak natin eh. Oo nga, minsan talaga hindi maganda yung mauunang panghuhusga dahil lang sa hindi tayo pinapansin. Oo nga po. Nung reunion nga po, ang saya nating lahat. Doon ko sila mas lalong nakilala. May kasalanan din naman ako. Dahil sa agwat ng katayuan ng buhay natin sa kanila, parang nahiya na akong makipaglapit. Pero pagkatapos ng reunion, lagi na kami nagbabatian ng mga pinsan ko. Ganun din po ako. Biglang nawala ang ilangan. Oh, paano? Bukas na tayo pumunta sa bahay ng tiyahin mo. Magpahinga ka na muna. Kinabukasan nga pagkatapos ng almusal pumunta na kami sa bahay ni Auntie Remy. Sa bungad pa lang ng pinto nangingilid na ang mga luha ko. Kahit saan sulok ng bahay naaalala ko si Auntie. Tama lang siguro ang sinabi ni Itay na paupahan na lang namin ang bahay na ito. Hindi ko rin kasi kakayanin na tumira dito dahil baka malunod lang ako sa lungkot. Nakita ko nagtungo sa may kusina si Itay. Ako naman pinasok ko ang kwarto ni Auntie. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na mapapasok ko yun. Noon kasi mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagpasok doon. Nang nasa loob na ako, nagulat ako sa nakita ko. Kaya tinawag ko si Itay. Ano po ang ibig sabihin ng altar na ito? Bakit may ulo ng kambing? Hindi kaya yan ang sinasamba ni Auntie Remy? Sa palagay ko, nagsagawa siya ng ritual dito. Para saan po? Ang gamit na nandito ginagamit sa orasyon para tawagin ang prinsipe ng kadiliman. Hindi ko alam na may alam sa karunungang itim si Ate Remy. Ibig niyo pong sabihin, mangkukulam siya? Ganun na nga. Pero sino kaya ang kinulam niya? Kahit ganun po na masungit si Auntie Remy, wala naman po siyang nakakagalit dahil ilag nga sa kanya ang mga tao. Nung hindi pa kami nagkakakilala ng nanay niyo, may balita na kumakalat dati sa lugar na ito na ang nanay daw ni Ate Remy may alam sa karunungang itim. Pero wala namang makapagpatotoo hanggang sa namatay na lang siya. Hindi po kaya si Auntie ang nagmana ng kaalaman ng kanyang ina? Ganun lang nga yun.
Dahil hindi inaasahan ang kamatayan niya, hindi niya na naitago ang lihim niya. Iniligpit na namin ang mga gamit na nandun. At inilibing na namin sa hukay ang mga gamit niya sa pangungulam. Si tatay na rin na nakipag-usap sa pare para mabindisyonan ng buong bahay bago namin papinturahan. At ipaayos ang ilang sira katulad ng cabinet sa kusina. Isang buwan din bago namin yung pinaupahan. Isang pamilya ang umuupa doon na may isang anak na dalaga at pareho ding may trabaho ang mag-asawa. Hindi mo man lang ba dadalawin ang pamilya mo? Galit sila sa akin, di ba? Ni hindi nga nila ako naalala nung reunion at kung kumusta na ba ako ngayon. Balita ko, nakabangon na ulit si Jean. Mas sinuwerte pa nga siya. Biruin mo, 2 bahay ang pinamana sa kanya at pera ng tiyahin nyo. Bakit kaya sa kanya ipinamana ikaw ang mas matanda? Malapit siya sa tiyahin naming yun kaya hindi na nakapagtataka. Alam kaya nila ang kalagayan natin? Siguro, nasa iisang barangay lang naman tayo nakatira eh. Oo nga eh. Tapos yung tatay mo, hindi man lang madalaw ang apo niya. Ilang beses naman siyang dumalaw dito, hindi lang natin siya hinarap. Buisit kasi. Ba't ba walang gustong bumili ng bahay na to? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na may nakikita silang matandang babaeng nakadungaw lagi sa bintana. Huwag kang nga maniniwala sa kanila. Nananakot lang mga yun para walang bumili sa bahay na to. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Kailangan maibenta ng bahay na to. Baon na ako sa utang sa mga kapatid ko. Kasalanan ko ba ha? Ikaw tong naglustay ng pera natin. Huwag na nga tayong magsisihan pa. Tapos na naman eh. Baka ang pagkakasakit mo, unti-unti na tayong sinisingil. Iba na rin ang pakiramdam ko sa katawan ko. Ayoko lang sabihin sa'yo. Kapag nagkapera na tayo, magpapacheck up tayo sa doktor. Gusto ko na rin malaman ang sakit ko eh. Bakit ako nangangayayat at tuwing gabi parang laging tinutusok ang dibdib ko? Aminin man natin o hindi, karma na ito sa atin. Kung totoo man yan, huwag mo nang ulit-ulitin banggitin pa. Naaawa na nga ako sa anak natin eh. Pati siya nagtitiis na rin. Hindi ko na mabili ang mga gusto niya. Makakaraos din tayo. Babalik din sa dati ang buhay natin. Gusto sanang kontrahin ni Ate Sandy ang sinabi ng asawa. Alam niya hindi na maibabalik ang maganda nilang pamumuhay. Araw-araw palubhan ng palubha ang sakit ni Jimmy. Napilitan na rin humingi ng tulong ang kapatid ko sa biyanan niya. Napilitan na rin silang dalhin si Jimmy sa doktor. At kahit siya pinatingnan na rin pero hindi matukoy ang sakit nila. Ibinebenta na pala ang bahay ng ate mo. Baka wala na silang panggastos, kaya ibinibenta na. Wala naman kasi sila parehong trabaho eh. Oo nga. Sana naging wais sila sa paggasta ng pera mo. Ganun po talaga. Kapag hindi pinaghirapan ng pera, ang daling gastusin. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa ate mo? Hindi na po, tay. Pero ayoko na rin pong makipaglapit sa kanya. Kung gusto niyo po siyang kausapin, hindi ko kayo pipigilan. Inaalala ko kasi ang apo ko. Gusto ko sana silang dalawin bago tayo manirahan sa Maynila. Subukan niyo pong dalawin ang apo niyo. Baka sa pagkakataong ito pagbuksan na kayo ng pinto, wala na naman silang maipagmamalaki. Susubukan ko nga ulit na dumalaw. Mamimili muna ako ng pasalubong para sa pamangkin mo. Tay, sigurado po ba kayo na hindi lang kayo napipilitan na sumama sa akin sa Maynila? Oo naman. At saka di ba nga, doon din gustong mag-aral ng mga kapatid mo ng college. Ayoko namang maiwan dito mag-isa habang naroon kayong lahat. Inaalala ko lang po kasi kayo. Baka manibago po kayo. Huwag mo akong alalahanin. Basta kasama ko kayo, masaya na ako kahit saan pa tayo tumira. Salamat po, tay. Naalala ko lang kasi ang mga sinabi niyo dati. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito. Gusto ko lang po kayong makasama lagi. Ako rin, anak. Kayo na lang ang kaligayahan ko. Inabot pa ng 2 araw ang itay bago niya nadalaw ang apo niya kay Ate Sandy. Ang kapatid ko mismo ang nagbukas ng pinto.
Hindi maitago ni Itay ang pagkabigla pagkakita kay ate. Sobrang payat na kasi nito at parang tumanda. Halata na may sakit na iniinda. Ang kapatid ko naman hindi na napigilan ng mapaiyak. Para siyang nagkaroon bigla ng kakampi nang makita si Itay. Salamat po, Tay, at dinalaw niyo kami. May mga pasalubong ako para sa apo ko. Nandiyan ba ang asawa mo? Wala po siya, Tay. Umuwi na po siya sa kanila. Bakit naman niya kayo iniwan? Lalo ka na. Tingin ko sa'yo para kang may sakit. Mas malala po ang sakit ni Jimmy, Tay. Sumusuka na kasi siya ng mga buhay na insekto. Kapag natutulog siya, minsan may lumalabas na ipis sa bibig niya at sa tenga. Hindi kaya may bumabarang sa kanya? Natatakot po ako, Tay. Baka matulad din ako sa kanya. Kawawa po ang anak ko. Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa bahay. May kakilala akong magaling na albularyo. Baka po magalit si Jean kung sasama kami sa inyo. Hindi nagalit ang kapatid mo. Kilala mo siya na hindi mapagtanim ng galit. Pero Tay, malaki po ang naging kasalanan ko kay Jean. Humingi ka lang ng tawad sa kanya para alam niya na totoo na nagsisisi ka na. Nang araw ding yun, isinama ni Itay ang kapatid ko at pamangkin sa bahay namin. Nagulat din ako nang makita ang itsura ni Ate Sandy. Kahit may konti pa akong hinanakit sa kanya para yung yelong natunaw. At napalitan ng awa. Susunduin ko lang sa kabilang barangay si Katonyo. Yung albularyo po? Oh, may palagay kasi ako na kinukulam ang ate mo. Kaya ba ganyan ang itsura mo ngayon? Oo, nakapagpa-check up na nga rin ako eh. Hindi makita ng doktor ang sakit ko. Mas malala nga kay Jimmy dahil sumusuka na siya ng buhay ng mga insekto. Sino ang gumawa niyan sa inyo? Hindi ko alam eh. Wala naman kaming kilala na mangkukulam. Wala rin kaming kagalit. Iisang tao lang naman ang nagbanta sa amin. Yun ay si Auntie Remy. Matindi ang galit niya sa amin dahil sa ginawa namin sa'yo. Patay na si Auntie Remy. Huwag mo na sana siyang idamay pa. Hindi ko naman siya dinadamay. Sinasabi ko lang na siyang nagbanta sa akin noon. Kapag dumating ang albularyo, malalaman na rin natin ang totoo mong sakit. Jean, sana hindi pa huli para humingi ako ng tawad sa'yo sa mga nagawa ko. Pinagsisisihan ko ng lahat. Karma na sa aming mag-asawa ang nangyayari. Pinatawad na kita sa mga nagawa mo. Pera lang naman yung nawala eh. Pero hindi ko alam kung maibabalik pa ang tiwala ko. Naiintindihan ko naman kung hindi na babalik ang tiwala mo. Nagpapasalamat pa rin ako dahil pinatawad mo pa rin ako. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa anak mo. Kanina pa nga ako nanghihina eh. Baka nagugutom ka. Ikukuha kita ng pagkain. Wag na. Natatakot kasi na lumala ang karamdaman ko kagaya ni Jimmy. Magsabi ka na lang kung may kailangan ka. Mula sa labas ng kwarto, dinig ko ang daing ni Ate Sandy. Alam kong hindi na maganda ang lagay niya. Panay din ang silip ko sa may bintana kung paparating na ba si Itay. May kalayuan din kasi ang kabilang barangay. Pinuntahan ko muna si ate sa kwarto. Ate, okay ka lang? Hindi ko na kaya, Jean. Hirap na ako. Huwag kang susuko, ate. Isipin mo ang anak mo. Mas ikaw ang kailangan niya. Alam ko. Kaya lang sobrang sakit na ang nararamdaman ko. Teka lang, nandiyan na yata si Itay. Papasok pa lang si Itay kasama si Katonyo sa may pinto nang lumabas ako. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa wakas malulunasan na rin ang kapatid ko. Inihatid lang siya ni Itay sa loob ng kwarto kung nasan si Ate Sandy at lumabas na rin. Naiwan naman ako nag-iisip sa sala. Tumabi naman sa akin si Itay at tinanong kung ano ang iniisip ko. Naisip ko po bigla na baka si Auntie Remy ang kumulam sa dalawa. Sabi po kasi ni ate, pinagbantaan sila ni Auntie.
Sumagi rin yan sa isip ko. Hindi naman ako naniniwala na intensyong patayin ng tiyahin mo ang ate mo. Baka gusto lang niyang takutin ang mag-asawa. Yun nga lang, inatake na siya sa puso. Kaya yung naabutan natin sa kwarto niya, orasyon na hindi natapos. Nangako pa naman ako na wala akong pagsasabihan sa sikreto ni Auntie Remy. Hindi na natin kailangan na sabihin sa kanya. Ang importante, gumaling siya alang-alang sa anak niya. Hindi siya maaring maulila pareho sa magulang. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na si Jimmy. Nakasalubong ko kaninang kapatid niya. Pumanaw ng araw yon. Hindi na kinaya ang sakit na nararamdaman. Kawawa naman po ang pamangkin ko. Pinagbayaran niya ang kanyang ginawa sa malupit na paraan. Kung nasan man sana si Auntie Remy, patawarin na niya si ate. Baliwala ang yaman na ipinamana niya kung mawawala ang kapatid ko. Magtiwala lang tayo kay Katonyo. Alam ko na mapapagaling niya ang kapatid mo. Panay ang usal ko ng dasal para sa kaligtasan ng kapatid ko. Muli ko napatunayan na mabisa talaga ang dasal. Makalipas kasi ang 2 oras, lumabas na ang albularyo na si Katonyo at sinabing magaling na si ate. Makahulugan pang ngiti ang ibinigay niya kay Itay. Alam kong meron na silang usapan na ilihim nito ang kumulam kay Ate Sandy. Akala ko talaga katapusan ko na. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumawag ako sa kanya. Hindi niya ako binigo. Lagi kang tatawag sa kanya. May kailangan ka man o wala. Tanging siya lang ang maaasahan natin kahit nasan man tayo o sa anong sitwasyon. Oo, Jean. Salamat at itinuro mo ulit sa akin ang tamang daan. Huwag ka na sanang maliligaw ulit, Ate Sandy. Si tatay ang nagsabi sa kanya sa kung ano nangyari kay Jimmy. Nakakaawa ang iyak ni ate. Pero alam kong mas pinatatag na siya ng pangyayari at dahil sa anak nila. Matulin na lumipas ang 3 buwan. Tumanggi ang kapatid ko na sumama sa amin sa Maynila. Mas gusto daw niyang manatili sa probinsya namin at matutong haraping mag-isa ang buhay. Para makapagtrabaho, kumuha siya ng magbabantay sa anak niya. Sa bahay namin siya nakatira at yung bahay na ipinagawa nila binenta niya. Saka ibinigay sa akin ng pera kahit anong tanggi ko. Itinabi ko na lang yun para kung may emergency sa pamilya may magagamit kami. Huwag pag-interesan ng hindi mo pinaghirapan. Dahil sa huli siguradong may karmang maniningil. Katulad sa nangyari sa kapatid ko. Sa umpisa lang sila naging masaya at marangya ang buhay. Sa huli, puro sakit at pighati ang naranasan nilang mag-asawa. Kaya bago gumawa ng masama sa kapatid o ibang tao, pag-isipan muna ito ng maraming beses. Salamat sa pagpili ng aking storya, Miss Gwen. Naway kapulutan ito ng aral ng inyong mga taga-subaybay. Wakas. Pagod na talaga